call to worship, Isaiah 25, verse 1. Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done marvelous things that things planned not. Amen. forgiveness, Father, and we lay all of our burdens down in front of you, Father God. We know that all things are possible when we hear your voice and we just search for your spirit, Father, and when we just look
and focus on you and not on other things, that all things are possible. Let's praise the Lord. Come on, praise Him. Praise the Lord, oh my soul, Lord.
And Father God, we thank you that you just gave us the opportunity to shout out and jump and praise with everything that we are, Father God. Father, thank you even that we can see, and we can see all these people and hear them praise your name, Father God. And we praise with all our might, we praise with everything that we have. And we can only praise because you are good, Father. You have been good to us. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my years I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness
Father, and offer your sacrifice on the cross. And it's just, no way to think of somewhere we will not be safe, Father God, because we are safe wherever you are in your love.
time para ipanalangin ng Panginoon ang aming mga kababayan sa Pilipinas o Diyos na dinaanan ng bagyo. Dalangin din namin, O Diyos, ang nakaambang panibagong bagyo, Panginoon, na papasok o pumasok ng Panginoon sa area of responsibility ng Pilipinas, na nasa area ng eastern part. Dalangin namin, Panginoon, na ito ay mina. Yes. Hindi po magdala, Panginoon, ng baha, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na ito pong awa, Panginoon, para sa aming bayan. Na ito po'y makabangon, O Diyos, mula sa mga sunod-sunod na kalamidad. We also take this time para ipanalangin ang pamilya ng Ate Gina Yes. na ngayon ay nagdurusa sa pagpapalan ng kanilang tatay. Dalangin namin ang kapayapaan at pag-ibig mo ay maghagi sa kanila. Amen. Patuloy din namin, Panginoon, itinataas sa iyo ang bayan ng Taiwan na patuloy siyang maging malaya. Kami, Panginoon, ay magkaroon ng opportunity, Lord, na mabuhay dito bilang mga anak mo, O Diyos. Yes. We pray also, Lord, doon sa mga transition na nangyayari, Panginoon, sa mundo, maging sa transition na nangyayari sa Amerika, na maaaring maka-apekto, Lord, sa iba't ibang parte ng mundo. Dinadalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pagkilos mo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa Middle East, ganoon din po sa Eastern Europe. Yes. Patuloy ka, O Diyos, naming kapananigan ng laging mabuti ang ipong hangarin. Dinadalangin namin, O Diyos, sa oras na ito, sa aming panambahan, na kayo po ay patuloy kong tulitos. Yes, Lord. Maghari at mamuna. Amen. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Please all stand. Our scripture reading for today is taken from Esther chapter 3, verse 8 to 15. Then Haman approached King Xerxes and said, "There is a certain race of people scattered through all the provinces of your empire who keep themselves separate from everyone else. Their laws are different from those of any other people, and they refuse to obey the laws of the king. So it is not in the king's interest to let them live." Verse 9, "If it please the king, he shall decree that they be destroyed, and I will give 10,000 large sacks of silver to the government administrators to be deposited in the royal treasury." Verse 10, the king agreed, confirming his decision by removing his signet ring from his finger and giving it to Haman, son of Hammedatha the Agagite, the enemy of the Jews. Verse 11, the king said, "The money and the people are both yours to do with as you see fit." Verse 12, so on April 17, the king's secretaries were summoned, and a decree was written exactly as Haman dictated. It was sent to the king's highest officers, the governors of the respective provinces, and the nobles of each province in their own scripts and languages. The decree was written in the name of King Xerxes and sealed with the king's signet ring. Verse 13, dispatches were sent by swift messengers into all the provinces of the empire, giving the order that all Jews, young and old, including women and children, must be killed, slaughtered, and annihilated on a single day. This was scheduled to happen on March 7 of the next year. The property of the Jews would be given to those who killed them. Verse 14, a copy of this decree was to be issued as law in every province and proclaimed to all people, so that they would be really to their duty on the
appointed day. 15. At the king's command, the decree went out by swift messengers, and it was also proclaimed in the fortress of Susa. Then the king and Haman sat down to drink, that the city of Susa fell into confusion. May God bless upon the reading of His word. Magandang umaga po sa ating lahat at maganda yung ating panahon ngayon dito. Bagamat ang ating mga kababayan muli ay nangangamba sa palapit na naman na bagyo, no? Magpapatuloy po tayo sa aklat ng Esther at naroon tayo sa part 5 ng Book of Esther. Pinamagalan po natin ito na he who digs a hole falls into the pit. Evil conducts around. So sabi sa Psalm 7 verse 15, he who digs a hole and scoop it out falls into the pit he has made. Yung gumagawa daw ng mga patibong, sila ang nahuhulog dito. Narinig niyo na ba yung salita, no? Na what goes around comes around. Diba? Narinig natin yan. Mas malamang naniniwala tayo na ito ay totoo, no? Doon sa Book of Ecclesiastes, sabi nung teacher, wala naman talagang nabago, kundi yung mga nangyayari noon ay nangyayari pa rin ngayon. Ibig sabihin yun, yung nature ng tao, no? Bagamat mabago man yung pamamaraan, pero yung motibo, yung mga dahilan, bakit ginagawa ng tao, yung kanyang ginagawa ay parehas pa rin. At ito po ay biblical principle na mas kilala sa sowing and reaping. Na kung saan, ano man yung itinatanim, what sort of fruit a man sow, whatever kind of seed he scatters, will be related to the type of fruit he will reap. Kung ano yung tinatanim, yun po ang inaani. For example, pagka isang tao ay isang tao na very critical, very judgmental, no, of others, lalabas iyon sa kanilang attitude, sa kanilang pananalita, sa kanilang mga action. Ngayon, mas malamang yung tao ngayon will also be criticized, will also be judged by others because he is not very kind, nor loving, or not even merciful, no? O walang empathy. On the other hand, if someone loves helping others in need, yung tao na yon will likely receive help if she or he ever needs help. Yun po ay nangyayari at pangyayari. Dito po, madadaanan natin, gaya ng nabasa, yung evil scheme ni Haman. No? That springs up from a heart filled with hatred, a heart filled with jealousy. Makikita natin ano yung nangyari pagka punong-puno ng galit, punong-puno ng envy, punong-puno ng jealousy ang puso ng tao. Alam niyo po, noong around 64 AD, bago sa panahon ng paghahari ni Nero, siya po yung Tsar, no? Doon sa panahon ng Roman Empire, 64 AD, ginabayan ng Panginoon si Peter para isulat yung 1 Peter. Yung 1 Peter. Doon sa Peter,
doon sa chapter 1 ng 1 Peter, isa doon sa paghahanda ng Panginoon para sa mga mananampalataya ay ang pag-encourage sa kanila to live harmoniously. No, na iwasan yung envy, iwasan yung strife, iwasan yung slandering. Bakit po? Kasi 64 AD yun, no, sinulat ni Peter, and then 6 years after that, yun po yung pagbagsak ng Jerusalem, kung saan ang Jerusalem ay pinulverize ng Roman Empire. Okay? Pero paano inihanda ng Panginoon ang kanyang church? Through Peter. Sumulat si Peter sa lahat ng mananampalataya is scattered doon sa Roman Empire that they should live harmoniously. Mamuhay sila ng harmonious. Mamuhay sila na walang envy, walang strife, walang slandering. So, tingnan po natin itong Esther. Sa Esther chapter 3, babalikan ko lamang yun. Then Haman said to King Xerxes, there is a certain people dispersed and scattered among the people in all the provinces of your kingdom, whose customs are different from those of all other people, and who do not obey the king's law. Ito po, ang pinag-usapan po rito yung mga Hudyo, na yung Hudyo po ay minority sila doon sa buong Persian Empire. No? Yung Persian Empire, kaya nga po na sinasabi natin, ito po ang pinakamalaking imperyo na nangyari ng kanilang kapanahunan. No? Ang susunod yan ay yung kay Alexander the Great. Pero yung Persian Empire, ang kaibahan niya po mas tumagal po yan ng ilang century. Itong Persian Empire, lalo na si Haring Cyrus, siya po yung isinulat sa Book of Isaiah, na anointed ng God or appointed ng God for their time para maging liberator. Ang kaibahan po sa kanila, yung mga Persian or currently ngayon ay Iranian, mostly Iranian, ay very tolerant po sila when it comes to religion. No? Kaya kung matatandaan po natin, itong sila Cyrus ang ginamit ng Lord para makabalik yung majority ng mga na-exile sa Babylon at sa Persia. Dahil yung Persian Empire ang tumalo sa Babylon Empire. At nakikita natin yung sa Book of Daniel, sa Book of Ezekiel, sa Book of Jeremiah. At doon po yun, yung background po na yun, mayroong mga ilan ang natira doon sa Persia o sa Iran. Sa Susa. Itong Persian king na si Xerxes ay ino-honor niya yung ginawa noong naunang emperor ng Persia na si King Cyrus, na maging tolerant sa mga religion, hindi nila pinigilan, hindi nila pinalitan yung religion ng mga tao na kanilang sinako. Actually, pinabalik nga nila, encourage nila mag-continue yung worship ng mga Hudyo. Pero itong si Haman, ang sabi niya, there is a certain people dispersed and scattered among the people in all the provinces of your kingdom, whose customs are different from those of all people. Now, dito ho, makikita rin natin bakit mahalaga ang pag-aaral ng history. Dahil maaaring itong si Haman, hindi niya napag-aralan na one time, merong Daniel na naging pangalawang pinakamakapangyarihang tao noong panahon ni Haring Cyrus. At
buong imperyo ng Persia ay nakilala po ang pangalan Daniel at nakilala ang Diyos nila Meshach at Abednego doon sa buong Persia, no? At marami rin po ang kumilala na mayroong Diyos na iisang Diyos na buhay, yung monotheism, no? Bagamat ang Persia po, yan po ay mayroong semblance ng monotheism dahil sa kanila naman nagmumula yung Zoroastrianism, yung Zoroaster. Yan po ay meron pa rin natitira ngayon. Sila po ay na-annihilate o nawala noong panahon na sinakop ng Arab nation ang Persia. Naging Muslim sila, no? Dahil doon. So ito si Haman, pinagtuunan niya yung mga Hudyo, no? Pinagbuhusan niya talaga yan ng galit, ng envy. At sabi niya, it is not in the king's best interest to tolerate them. Okay? It is not in the best, tama ba yan, no? To tolerate them. At yun po nagpapakita kung bakit nga itong Persian Empire ay very tolerant empire when it comes to faith, when it comes to culture. Yan po yung Iran talaga. No? Very tolerant sila sa culture, very tolerant sila sa faith. Kaya kahit hanggang ngayon, merong mga tinatawag na UNESCO heritage, no? Yung mga gawa ng mga Persian na buildings, no? Na merong pang mga images, bagamat kaya doon makikita natin na hindi iba rin yung klase ng Muslim doon sa Persia, no? Sa Iran ngayon. Dahil kung yan ay mapupunta sa iba na pure and strict, walang mga images, pero doon ay meron sila. So, tolerant yung hari, dahil ito po yung pinamana ni Hari Cyrus, naging tolerant sila sa faith, sa culture, pero itong si Haman ay ayaw niya i-tolerate yun, no? At nagbigay pa siya na gumawa ang hari ng decree to destroy them. At nagbigay pa siya ng 10,000 talents of silver into the royal treasury. Okay? Para gawin iyon. Sa pagpapatuloy, so the king took his signet ring from his finger and gave it to Haman, son of Hammedatha, the Agagite, the enemy of the Jews. Keep the money, the king said to Haman, and do with the people as you please. So, na-influensya niya. Lagi po, ito po ay marami po itong makikita po natin, no? Lalo na sa patungkol sa mga national leaders. At dito ko, maaaring baka makatulong sa inyo paano mag-assess sa mga national leaders, no? Maaaring president o ano. Sa totoo lang, yung mga namumuno, ang pinaka-importante doon ay sino ang nakapaligid, sino ang bumubuo. Minsan may nakausap ako, wala na buo, wala na, pastor, ganito, gano'n. Sabi ko, sa totoo lang, kasi may mga pagkakataon naman kami, we work with government noon, may mga panahon na naglabi ng batas, no? Sa Congress, sa Senate, ng lugar sa Pilipinas. Sa totoo lang, ganito po. Kahit sino ang pumupong presidente, hindi mababago yung mga teller, yung mga polis, yung mga opisyal na nasa baba.
Kahit sino pumupurot. Kaya kahit sabihin mo, panahon ni ganito, panahon ni ganyan, panahon ni ganyan, hindi mo mababago yun. Tapos, malaki ang contribution ng mga nag-a-advise kung sa nakapaligid. Even sa paggawa ng batas, sa totoo lang, basing doon sa experience namin na yung pagpasa ng batas kasambahay, ang gumagawa naman talaga ng batas ay mga staff, may mga NGOs na nagpupush yung community, o yung mga stakeholders. So sila yung mga naglalagi, gumagawa ng batas. At yung nakikita natin kung sino man sila, kaya kung makikita ninyo, kung mahilig kayong manood ng Senate hearing o Quadcom, marami nakapalibot doon na mga bubulok, no? So, kaya napaka-importante na hindi lang natin panalangin yung pinuno, kundi yung mga nakapaligid sa pinuno. Dahil yung mga pinuno, most of the time, sila ay pinapamunuan ng mga tao na nakapaligid sa kanila. At ito may kita natin dito kay Haman. Kung paano ginamit niya yung kanyang position, yung kanyang relationship, para ma-persuade yung hari na gumawa ng batas, no? O mag-approve ng batas. Hindi siya gumawa, di ba? Sino ang gumawa? Si Haman, no? Na pinropose niya, nag-inuman pa yun. No? Alam niyo, nangyayari po yan. Talagang nangyayari po yan, no? Nung natatandaan ko yun nung ako ay nasa yung nag-aaral kami, meron kami yung isa sa subject namin sa human relationship at ADPR, Advertising and Public Relations. Meron isa doon, yung professor namin na kanyang work ay nag-work, sila ay naglalabi, siya ay nasa private sector at nandoon sila sa lobbyist group na sila yung naglalabi ng mga batas na magpapabor sa mga private sectors. Yan. So, nandoon kami, pinikwento niya na kaya kailangan minsan ipupamukok sila ng hotel, magagawin sila para saan? Para kanino? Para doon sa mga gagawa ng batas. I-trade nila yun. I-trade nila. Paano nila papasok yung influence na? Ganon. May kita natin dito sa dynamics ni Haman na kaya talaga napaka-importante yung pagkain eh. Ang tinumin. Mas madali makumbinsi ang taong busog. Lalo na ang tao na nakalimot. Madali makumbinsi. Kaya gano'n, no? Sabi pa niya, keep the money, the king said to Haman, and do with the people as you please. Then on the 13th day of the first month of the royal secretaries were summoned. They wrote out in the script of each province and in the language of each people all Haman's order to the king's satrap. Tingnan po natin, no? Si Haman at yung mga secretaries, sila po yung gumawa noong edit ng hari. So, kahit na sabihin natin edit ng hari yun ay hindi pa rin galing talaga sa isip niya. Kaya, napaka-importante po yun sa atin, no? Na mga mamimili ulit ng pinuno sa next year. Okay, sabi pa dito, these were written in the name of King Xerxes himself and sealed with his own ring. Dispatches were sent by couriers to all the king's provinces with the order to destroy, kill, and annihilate all the Jews, young and old, women and little children, on a single day, the 13th day of the 12th month, the month of Adar, and
and to plunder their goods. A copy of the text, sabi pa rito, no? A copy of the text of the edict was to be issued as law in every province and made known to the people of every nationality, so they would be ready for that day. Spurred on by the king's command, the couriers went out, and the edict was issued in the citadel of Susa. The king and Haman sat down to drink, but the city of Susa was bewildered. Now, tingnan po natin yan, no? So, umiinom yung hari at umiinom si Haman. Ano ang nangyayari sa city? Bewildered. Naguguluhan. No? Maaaring nangyayari yan ngayon, no? Habang nagsasaya yung mga nasa taas, yung mga tao ay naguguluhan. Hindi ko sinasabi sa Pilipinas, baka nangyayari din yan. So, Haman hated Mordecai because Mordecai would not pay him the honor he thought he deserved from every person. Kasi, itong si Haman ay naka-receive ng promotion, at dahil na-promote siya, ang gusto niya ay igalang siya ng mga tao. At kung titingnan natin, higit pa sa paggalang sa hari. At natural niya, di ba? Sa totoo lang, natural. Minsan, mas madali pang kausapin ang isang congressman kaysa kanyang staff. Kaya minsan sabi natin, yung congressman na yun, ganito, pero ang nakausap mo lang yung kanyang staff. Di ba? Minsan, mas madali pang kausapin yung mga namumuno, no? O yung senador or what. Pero kaya nga po, yung napaka-importante talaga yung mga nakapalibot sa tao. Okay. Dito may kita natin, no? Actually, nakalungkot yung sentence na yun eh. Kung may kita ko natin. The king and Haman sat down to drink, but the city of Susa was bewildered. No? Nakalungkot yun, no? Yung hari at pinuno, nagiinuman, nagkakagulo ang syudad. Nakakalungkot yun. This is the decree he issued in the king's name that would annihilate all the Jews from the entire empire. No? Yun, no? Tingnan mo natin si Haman at yung kanyang Holocaust. Una, he is consumed, no? He is consumed with hatred. That's why he convinces the king of a corrupt plan. Okay, no? He is so consumed with hatred. Galit siya, no? Galit itong Haman na ito. Why? Dahil hindi siya ginalang. At yun ay tingin niya. Na yung hinihingi niyang paggalang ay ibinibigay lamang ng Hudyo sa kanilang Diyos. Kasi ang hinihingi niya ay maniluhod. Oh? At hindi siya talaga nag-aral ng history. Na noon pa man, nung panahon pa doon sa Babylon, bago ni Haring Cyrus at maging sa panahon ni Haring Cyrus, yung great king ng Persia ay hindi talaga nagbabow down, no? As if yung bow down na para sa Diyos ang mga Hudyo, no? Sabi dito, when Haman saw that Mordecai would not kneel down or pay him honor, he was enraged. Sabi dito sa Esther chapter 3 verse 5. No? He will not kneel down. Kailangan mag-kneel down sa kanya ang mga tao, kay Haman. So he convinces the king. Then Haman said to the king Xerxes, there is a certain people dispersed and scattered among the peoples in all the provinces of your kingdom, whose customs are different from those of all other people. Bakit kakaiba itong mga Hudyo? Kasi alam niyo po, dahil naniniwala sila na mayroong Diyos, no, na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi mo maipapalit sa paglilingkod sa tao.
pag ipinagbawal ang pananalangin, mananalangin pa rin sila. At yun, nakita natin, di ba, kay Daniel, nung pinagbawal yung manalangin sa ibang Diyos, maliban, no, doon sa hari, ay nanalangin pa rin si Daniel. Kaya kakaiba ito. At sa totoo lang, ganyan naman talaga dapat ang believers eh. Na we will not compromise our faith. No? Hindi natin i-compromise dahil lamang inilalatag o ibinibigay ng kahit na sino pa mang authority dito sa lupa. Sa salita ng mga apostles, we will rather die than serve men, or maglilingkod kami sa Diyos, no? Hayaan namin na maglilingkod kami sa Diyos. Doon sa Acts, may kita natin kung yung mga apostles, sabi nila, nung sila po ay hinuli, nung sila po ay tinulong, nung sila po ay pinalaya, masaya sila because they were being counted worthy to suffer for Christ. No? Kasama yun sa ating pananampalataya. Pero hindi po yun nauunawaan itong si Haman. At he convinces the king of a corrupt plan. At yung plan na yun ay mangyayari sa panahon ng Adar or April. No? So he is consumed with hatred. He convinces the king. At yung law na kanyang ginawa is stated that every Jew, hindi lamang doon sa Persia ang papatayin, kundi doon sa lahat ng nasasakupan nitong Persian Empire. At kasama doon sa nasasakupan ng Persian Empire ay ang Israel. So, what will make a person become so consumed with hatred? Bakit kaya ang isang tao ay mapupuno ng hatred? Now, tingnan mo natin si Haman. Si Haman, pagka tinignan mo natin, nasa kanya na ang lahat. No? Meron siyang pamilya, meron siyang kayamanan, pwede nga siyang magbigay ng kayamanan sa hari. Meron siyang posisyon, bagamat katulad ng mga Israel, sila rin ay nasakop ng Persian Empire. Hindi siya talaga Persian. Pero, at yun po ay nagpapakita pa rin na kung bakit mabuti yung pamamaraan ng Persia, no, sa kanilang pag-ahari ng panahon na yun. Kaya nga po, pagka inaral po natin si Alexander the Great, si Alexander the Great, sa lahat ng kanyang mga sinako, yung pagpunta niya sa Susa, may ayon sa mga historiador, nagpakita siya ng galang sa statue ni Cyrus. Dahil ito pa lang si Alexander the Great, inaral niya yung biography ni Cyrus. Kahit ang ibang mga framer ng original na Constitution ng Amerika ay inaral din yung pamamaraan ni Cyrus. Kahit yung ibang mga Bill of Rights, no, nanggagaling doon dahil nga sa pagiging tolerant niya sa culture, sa religion, paggalang doon sa pinaniniwalaan ng mga tao. So, gano'n, no? Hindi itong si Haman. Okay, tingnan pa natin yung rage against Mordecai. Mordecai is honored. No? He was honored. At matatandaan natin, sa dinami-dami ng magbibihis kay Mordecai, sino po ang nagbihis kay Mordecai? Si Haman. Diba si Haman? Kaya siguro, no, kung iisipin ninyo, ito yung taong kinaiinisan ko, tapos ako ang maglalagay ng robe ng king,
Tapos iikot ako, sasabihin ko, ganito ang ginagawa ng hari sa kanyang kinaluluran, no? Ganito, i-honor ng hari. Siya nagalit. Pwede palang maganda ang sinasabi ng tao, pero galit pa rin sa'yo. Kaya mahirap yung magbibigay sa'yo, baka may galit din. Hindi naman, ha? So he rode Mordecai and led him on horseback through the city streets, proclaiming before him, "This is what is done for the man that kings delight to honor." Iniisip ko yun. Kaya nasa naman ang puso, isip din. Kasi sa totoo lang, akala ni Haman siya yung i-honor ng king eh. Pero yung kinaiinisan pa niya. Now, remember Psalms 23? Remember Psalms 23? Ano sabi roon? He prepares a table before me in the presence of my enemies. Etong si Mordecai, no, ang nagbihis pa sa kanya yung kanyang enemy. Yung nagsisigaw pa to honor him is yung kanyang enemy. Kaya nga po sa buhay natin bilang mananampalataya, ang hanapin natin is yung favor coming from God, not from man. Yes. Because as we delight in the Lord, no? As we delight in Him, siya yung magbibigay ng desire natin. And hindi mo alam, no? Kahit mismo yung may masamang plano sa iyo, siya pa yung gagamitin para bihisan ka, para i-honor ka. Grabe, kaya nga ako, promotion does not come from the east nor the west. Promotion comes from God. Amen. At huwag kang matakot kung meron mang taong galit sa iyo. Kung may taong mang kung meron mang envious sa iyo. Bakit? Kasi God could orchestrate yung ganito, no? Na kung sino pa yung envious sa iyo, sino pa yung galit sa iyo, sino pa yung nagtatanga sa iyo, siya pa yung gagamitin niya. Sapagkat all authority comes from God. Ano pa ang nangyari? Si Haman, gumawa po siya ng gallows kung saan iahang dapat si Mordecai. Pero ang nangyari, si Haman siya po ang nahang. Sabi dito, so they hung Haman on the gallows he had prepared for Mordecai, that the king's fury subsided. Mordecai is honored. So si Haman ay may murderous hatred towards the Jews. Si Mordecai ay isang upright and standing Jew. He trusted God for deliverance. No? Ito, no? Alam niyo pa, isa pa nakalimutan ni Haman. Si Haman nakalimutan niya na si Mordecai ay naging hero nung iligtas niya yung hari. Kaya alam niyo, napaka-importante yung pag-aaral ng history. Pagka na-consume ka lang ng present situation mo, pag na-consume ka lang ng galit mo, ng gusto mo, maaaring mabulag ka doon sa mga nakapalibot sa iyo at maaaring mabulag ka doon sa lesson ng history. Kaya po, mainam po na tayo po ay magpatuloy sa kaparaanan ng Diyos. Now, bago nangyari itong humiliating sin na ito, si Haman po ay very happy. Diba? Happy yan eh. Kasi si Haman ay inanyayahan ni Reyna Esther, diba? Para makikain. May kita na si Reyna Esther, kung ano yung ginamit niya na pamamaraan kay Haring
Xerxes para aprubahan o gumawa ng batas, no? Ganun din ang ginawa ni Esther. Paano? Pagkain at inumin. Di ba? Pagkain at inumin. No? Maraming nangyayari sa pagkain at inumin. Maraming nangyayari sa kainan. Maraming nangyayari sa kapag. No? May mga batas na nangyayari. May mga na-turn. No? At ngayon nga, second Sunday, ngayon natin isa-celebrate yung Lord's Table. Pag binalikan natin yun, doon sa istorya ng Lord's Table, doon makikita natin, no? Yung pag-turn ng table from the Old Covenant to the New Covenant. At napakalaki yun. Maaaring sa atin ngayon, para siyang pangkaraniwan, nangyayari, kasi palagyan natin yung ginagawa. Iisipin mo, no? Wala na yung animal offerings. Wala na yung animal offerings. Kaya malaki yun. Mga kapatid, hindi ka na magdadala ng sa templo, no? Walang paring magkakatay, no? Hindi na bloody. No? Natatry nyo i-imagine pa paano mag-worship yung mga tao noon, di ba? Maglalakbay sila, may nadadala silang camping, may nadadala silang tuba, may mahirap, may madadalang video, no? May nadadalang bato-bato, nadadala nila, di ba? Grabe yun, di ba? Kaya mauunawaan natin bakit si Jesus ang hinugasan lamang niya sa kanyang mga alagad ay kanilang mga paa. Bakit? Try to imagine, lahat ng nag-worship, libo-libo yun, di ba? May daladalang hayop, may daladalang camping, may daladalang tupa, mga buhay yun. Pagkabuhay, kumakain, di ba? Pag kumakain, may ilalabas. At yun yung dadaanan mo. Dadaanan mo yun, di ba? Dadaanan mo yung mga inilabas ng mga i-offer. Kaya si Jesus, nung night, bago magkaroon ng pagkain sa hapag, ano ginawa niya? Ang nilinis niya ay yung mga paa ng kanyang mga alagad. Dahil hindi lamang yon dumi na alikabok, kundi dumi na galing doon sa mga i-offer. At ganun niya pinakita, ganito ang aking pagpapakumbaba na gagawin doon sa cross. Na lahat ng yung dumi ay aking nilinisin. Dahil habang tayo naglalakbay dito sa mundo, may mga dumi tayong maapakan. Pero Jesus is willing to cleanse us from all our unrighteousness. At yung table na kanya, pinapakita niya, itong tinapay na ito na sumisimbolo sa aking katawan. Mag-break yung aking body. Not for me, but for you. Itong wine na ating iinumin, sisimbolo ng blood na cleanse sa atin. May mga nangyayari sa table. Nangyari sa table ng ni Haman at ng hari, nakagawa sila ng batas. Nangyari sa table ni Esther at ni hari at ni Haman na turn around. No? Merong table turning na nangyari. At doon po nangyayari yung sinasabi nating law ng sowing and reaping. Galatians 6:7-10. Do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sowed. The one who sought to please his evil nature, from that nature will reap destruction.
The one who sought to please the Spirit from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest. If we do not give up, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Mga kapatid, patuloy po tayong nagtatanim. God saw Haman's wickedness and punishes him for it, but he delivered those who were oppressed. So if we sought to please ourselves, we will reap destruction. If we work to please God, we will reap eternal life. God sees and hears us. Huwag po tayong mapagod sa pagtatanim ng mabuti. Huwag po tayong magpadala. Huwag po tayong maging masama dahil ginawan tayo ng masama ng tao. No? Hindi ginamit ni Esther yung pamamaraan na siya ay reyna at tumakbo siya sa hari. No? Bagkus siya ay nanalangin, nag-pray sila, prayer and fasting sila for 3 days. Binigyan siya ng wisdom ng Lord at hinayaan niya na ma-unveil doon sa o makita o matanggal yung nakataping doon sa mata ng hari at makita niya talaga yung evil ni Haman. Mga kapatid, huwag tayong magpadala sa kasamaan ng mga tao na gusto gumawa sa atin ng masama. Bagkus hayaan natin sa kapanahunan ng Panginoon, sa kaparaanan ng Diyos. Kung maaari, tuhurin nyo na lang at ikwento nyo na lang sa Panginoon. Kung nagawan lang tayo ng masama, tuhurin natin. Kung maaari, kung pwede tayo mag-ayuno, ipag-ayuno natin. Merong turning table. Merong panahon na kaya na ita-turn ng Lord yung table. Huwag mo natin ilagay sa ating mga kamay yung justice. Hayaan natin ang justice ng Lord ang mag-roll. At hayaan natin na yung gumagawa ng patibong, sila ang mahulog sa patibong. Ang gumagawa ng mabuti, ang pinagpapala naman ng Panginoon. Tayo po ay panadaliang manalangin. Panginoon, ikaw po ay mabuti. Ikaw po ay Diyos na buhay at nakikita mo ang lahat, Panginoon. Naririto kami, O Diyos. Alam namin na lagi kang handang magligtas, O Diyos. Hindi lamang magligtas sa aming kaluluwa, kundi magligtas kahit sa mga plano ng kaaway na hindi mabuti laban sa amin. Dalangin namin, O Diyos, patuloy po na ang pananampalataya ay mailagay sa iyo, na kayo ay Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, at nakikita po ninyo ang lahat, maging ang aming mga motibo, maging ang aming mga takot, maging Panginoon ang mga balak laban sa iyong pong mga anak. Kaya kami, Panginoon, ay patuloy pong lalapit sa iyo. Patuloy kaming magpapasako sa iyo. At sa anumang mga pagsubok na pinagdaraanan ng bawat isa, dalangin ko po na ang kabutihan ninyo, ang pagtulong ninyo, ang aming maranasan. Sa pangalan ko rin. Tayo po ay